Kaubanan ako mga board members, doon ay sakyanan, doon ay gasolina, doon ay giyo. Doon bukol, wala. Gusto kong mutabang kay trabahante. Trabahante si doon bukol. Gusto ko yung subuhon, bisan pagkadlaon, 24 oras, mutrabaho sa doon bukol. Sayang, akong sakit na insomnia, wala po siya sa gobyerno. Tibok na po niso. Wag ko rin kauban akong board member na rin. 48 oras, way tulog, pukot, wala. Basta matupar ang insomnia, patrabaho ako. Papanuha ko magamit. Maraming nagsasabi, lalong-lalo na yung anak ko kasi estudyante yan sa Digo City. Mga partner, mabuting tao daw talaga yan si Dudong Bukol na yan. At napakaraming tutulungan, napakadaling lapitan. Basta mabait, magaling na na isang kapitan sa 3 de Mayo, Digo City, mga partner. Madam Chair, anak ako na bilong sa komitibang inutil, Madam Chair. As EBC President, Davao del Sur, usa ko kay inutil. Matawag siyang inutil, Madam Chair. Dapat masayod ang probinsya sa Davao del Sur ang katawan na unsa ka inutil si Kapitan Dudong Bukol, Madam Chair. Thank you for your excuses on why you are inutil, Honorable Dudong Bukol, and for only attending 7 sessions this year. We shall now listen to the report of Honorable Oscar Bukol Jr., our ABC President for Davao del Sur. To our Vice Governor and members of this Sangguniang Palalawigan, may colleagues, sa tuwang mga bisita, manatulong tanan gali, sa natanaw na ito Facebook Live, kaninyong tanan, mayong hapon. Madam Chair, mga ikong dispensa, kabilas ng babanan, nanalik, umikan, napo ko yung mga individual na yatiman sa barangay na problema, umikan sa panitabo, kagabi, kusong na ulan. Madam Chair, iniyata naman report ito ang mga kanya-kanya committee kung saan ay atong kumbaga buhat o ikayo sa tuwang Provincias Davao. Sabi na sa tuwang representahan ng komitiba. Madam Chair, anak ako na bilong sa komitibang inutil, Madam Chair. As EBC President of Davao del Sur, usa ko kay inutil. Matawag siyang inutil, Madam Chair. Kay simulat sa pool, wa kay budget ang among liga ng barangay. Out of 14 board members, including 8 official member, only Kapitan Dudong Bukol, wala kay budget ang iyahang liga. Simulat sa pool, Madam Chair, wala na ko nakita nga dunay pili ang usa ka komitiba sa barangay Queer. Kaya kung doon na may bili, Madam Chair, itagaan kinig saktong alokasyon sama sa ubang komitiba. Ikaduha, Madam Chair, simulan sa pool, never natap ang barangay. Umisa na lang man una mo ini sa mga pagitabo sa probinsya sa Davao del Sur. Just for example, pandemic, COVID-19, distribution of relief goods, never napatawag ng barangay ang EBC President. Nagkagulian ang to at that time. Sawa na mo pagkasis to at that time. Second, during earthquake, never man jago. Madam Chair, dapat masayod ang probinsya sa Davao del Sur ang katawan na unsa ka inutil si Kapitan Dudong Bukol. Madam Chair, gawas pa niya recently this year ang itabo nga
tuktok. Doon ay mga apektadong kababaihan, robbery, homicide with robbery, na alarma katawas Davao del Sur, nag-privilege speech ko na dyan. After a week, doon ay action. Eh, siyempre, apektado isip amahan sa mga barangay, isip amahan sa mga panimalay. Barangay Tres de Mayo, public knowledge nga gakandak niyo room 24/7. Sao na ko pag-share, maulaw ko magpatawag sa mga liga. Huwag man na po ikanangin, sa may inali, huwag mo. Madam Chair, people of Davao del Sur, ang liga ng mga barangay usa ka tawo-tao lamang diri. Gusto kong mutabang, gusto kong sugon sa gobernador, gusto kong sugon sa vice gobernador, gusto kong sugon sa katawhan sa Davao del Sur. Kung may mabuhat na po, Madam Chair, di na ko mato ang tanan. Bitagan ninyo nga to ang mga kaubang board members. Nay District 1, tulo lang ka munisipyo ang gidala. Nay District 2, 7. Kapitan Dudong Bukol, tanan. Kaubanan ako mga board members, dunay sakyanan, dunay gasolina, dunay giyo. Dudong Bukol, wala. Gusto kong mutabang kay trabahante. Trabahante si Dudong Bukol. Gusto ko yung sugon, bisan pagkadlaon, 24 oras, trabaho sa Dudong Bukol. Sayang, akong sakit na insomnia, wala po sila sa gobyerno. Tipok na board so. Wag ko rin kauban akong board member rin. 48 oras, way tulog, pukot wala. Basta matukar akong insomnia, patrabaho ako. Papanuwa ko magamit. Wa magamit ang sakripisyo ng Dudong Bukol kayo. Gusto kong mutabang usbon ko. Gusto kong mahimong trabahante. Gusto kong mahimong mahibusulanon. Kaya kaisaran ni mo labay. Musugod kong sarili. After this barangay election, di na ko ibising president. Or di na ko budakan. Pero nang una, pamilya na mo, dili politiko. Gusto kong pasuruyon akong staff sa matag munisipyo. Kung unsay ikadalit, kung unsay ikaayon na atong madapat. Pan wala. Wala ni magamit. Kaya kung naadoy saktong biling, kung naay pagmahal ang aning administrasyon na, sa atuang mga barangay o sa representante na lang sa barangay, kung unsay pagtagad sa akong mga kaubanan, mao ko doon tayo pagtagad kay Kapitan Dudong Bukol. Kanatong tanan rin, sa natag mga inahan, sa kagilikan. Kung doon na tayo na, 14 kabuk, ang 3 imong ibangga, ang imong isa, imong gin. Pariwara. Wa yung kayo saktong maripod, parang siya. Ang sitwasyon, kita Kapitan Dudong Bukol, sa liga, mo'y nganin ilang natin. Pila ka privilege speech yung akong gibuhat. Wala mahigong tubag. Kaniya ito, wala kanila'y komitiba. Kung wala magrigodon, kung wala, di nyo kumatagahan. Nariyo ko naman eh. Kaubalo ka na yung mga kaubanan, board members, pipila kaniya ni. Lisod, sitwasyon ni Kapitan Dudong Bukol. Gusto ko. Gusto kong trabaho. Gusto kong sugod. Isan pagpakatkaton ko ni Mostil dito sa mga kapo. Basta na dunay pa siya. Trabaho mo. Kaya kanatong tanan rin. Nasayang mo, trabahante ko. Ikan mo, ang kapitan, ang barangay, kung unsay programa sa nasyonal, unsay programa sa probinsya, unsay programa sa mayor, dakong parte ang barangay.
apan wala ni matap. Taplod ang gidangatan. Inutil si Kapitan Dudong Bukol kay gumikan walay saktong pagman. Wala ko'y kiyang nadawat. Wala ko'y ingon ang akong inahan, ingon, ikaw anak, Dudong Bukol, trabahoan ni para in taon makabenepisyo ng mo mga higala. Wala ko'y madungog niya na. Madam Chair. Puro ko ni mga amigo, ni mga board members, umikan siguro sa politika. At ito lang, Friday, namigay paminaw. Niabot ang natuwang pinakamalanggang presidente sa nasod Pilipinas. Last 20 seconds, sir. 20 seconds, ha? 5 minutes, wako kabalo na tayo. Okay, at 10. Mauna, Madam Chair, nalipay ko na po itong presidente. Huwag ka lang ito, politika. Unta, dari probinsya sa Davao del Sur. Ingana, unta. Dagan salamat, may hapon ngayon tatanan. Kanis Dudong Bukol, representante sa Liga ng Barangay sa Komitibang inutil, basta nang inutil. Dagan salamat, may hapon ito. Thank you for your excuses on why you are inutil, Honorable Dudong Bukol, and for only attending 7 sessions this year. Ang binaril na yan, si Dudong Bukol, isa lang masasabi ko dyan, partner, no? Hindi naman ako supporter niyan si Dudong Bukol, napakalayo niyan sa amin. Ay, hindi naman masyadong kalayuan, tama-tama lang. Pero maraming nagsasabi, lalong-lalo na yung anak ko kasi estudyante yan sa Digo City. Mga partner, mabuting tao daw talaga yan si Dudong Bukol na yan. At napakaraming tutulungan, napakadaling lapitan. Basta mabait, magaling na na isang kapitan sa 3 de Mayo, Digo City, mga partner. Pero siguro hindi natin alam masyado istorya dyan eh. Pero nung binalikan ko yung mga video niya, pagkatapos ko mapanood kagabi yung live stream niya na pinagbabaril siya, may napanood tayo sa mga live stream niya rin, mga reels niya, na parang meron siyang di malamang kaaway, kaalitan, kasagutan sa social media, na mga kilalang tao rin sa lugar ng Davao del Sur, maaaring hindi pero ito sinisigurado natin wala tayong pinagbibintangan, no mga partner, dahil siguro yung kanyang tapang kasi, partner, talaga matapang yan at mabuting tao. Ayun na nga ang kinahinatnan, mga partner, talagang inabutan siya ng ng kamalasan. Masasabi natin kamalasan yan kasi nakitil yung buhay niya Yan lang muna, partner. Mahirap mag-komento dyan, taga dyan ako mahirap mag-name drop, baka ikaw ang susunod. Ayun nga taga dyan ako baka mamaya. Partner PL, malayo ka ba dyan sa barangay na yan? Malapit lang, partner. Baka ikaw ang susunod. Siguro mga nasa 25 kilometer lang, napakalapit lang yan. Okay. Ako naman, partner, hindi ako nakikialam doon sa kung anong kwento nila. Ang akin lang dito yung seguridad ng ating bansa. Yung security, ito yung ipinaglalaban natin is peace and security, na which is ito ay talagang pagkukulang ng gobyernong ito. Dati kasi sa panahon ni former President Duterte, meron talagang police visibility. So may makikita kang police, kumbaga kung yung mga kriminal gagawa ng hindi maganda, mag-alinlangan, no? At mahihirapan. Noong panahon ni Duterte kasi, takot ang mga kriminal sa kalye. Pero ngayon, katakot, pinasok pa sa bahay. Isipin mo yan, nasa bahay ka na. Isipin mo, sa panahon ngayon, under Marcos admin, hindi ka ligtas sa bahay. Kahit nasa bahay ka na, sarili mong pamamahay, ay delikado ka pa rin. Basta kung may pinaglalaban ka, ito ang kinahinatnan mo. Sa akin, sana, kagaya sa atin, talagang dapat mag-ingat din po tayo. Tayong mga political vlogger, mag-ingat din po tayo sa ating mga sarili. Kasi pag pinasok nyo po itong ganitong klaseng komentaryo publiko, dapat hindi ka lang putak ng putak. Dapat matalino ka rin. Isipin mo rin yung seguridad mo, kung saan ka magla-live,
kung saan ka magbibideo. Kasi safety first eh. Mantakin mo, binabanatan mo kung sino-sinong personalidad, pero kumbaga, nagre-relax ka eh, sa panahon ngayon. Hindi na ho Duterte. So malamang sa malamang, kung meron siyang nasagasaan at alam kung saan sa nakatira, live pa, yun ang nangyayari dito, partner. Ang bottom line dito, kung ikaw mabibigat ang komentaryo mo, ito lesson learned sa atin ito mga kapartner ha. Alam naman natin, tayo mabibigat yung komentaryo natin eh. Siguraduhin mo, nasa ligtas kang lugar. Huwag kang mag-live kung saan-saan, huwag ka lang putak ng putak kung ano-anong panagsasabi mo. Lalo na kung yung pinatamaan mo ay tagain nyo rin. Yan ang pinakamahirap talaga sa mga nagkukomentaryo kagaya sa atin dahil ang buhay po talaga natin ay delikado. Kaya sa mga subscribers natin, mga Duterte diehard supporters, ganito po talaga kadelikado yung ginagawa namin. Suportahan nyo na lang po kami kasi minsan mga subscribers natin, inaaway pa tayo. So ito po yung buhay namin para po kaming mga pulis din eh. Nakabaon na po yung kaliwang paa namin sa lupa, partner BMR. Kaya kunting ingat lang. Alam mo, partner Bisdak, tama ka dyan sa observation mo na yan. Isa nga yan sa dahilan kung bakit parang tayo, napilitan po tayo na mag-limit na lang tayo mag-live, no? Hindi na tayo basta-basta nakakapag-live kasi nga kamukha nito mga kapartner. Sa totoo lang, napakaganda naman talaga ng live kasi nga interaction sa inyong mga audience at mga followers nandyan, mabilis, di ba? Nagkakaunawaan kayo kaagad. At saka napakaganda as in live na live ka talaga, na-entertain mo sila, feeling nagkakausap kayo. Kaya lang, ito nga yung malaking risk dito mga kapartner. Kamukha nga, saan ka lang magla-live, alam mo naman na medyo mayroon kang mga nasasagasaan sa mga komentaryo mong mga mabibigat. So, para bang ang ginagawa mo sa sarili mo, pinapain mo na lang doon sa leon na alam mo naman ang leon gutom na gutom para silain ka, di ba? So, ngayon mga kapartner, hindi ko po naman po ito sa para bang hinahamak or inaano yung kaligtasan ni Kap, ano? Pero sa totoo lang, una, condolence muna sa pamilya ni Kap. Hindi man natin to kilala si Kapitan. Mayroon po kasi tayong mga nakitang mga post na ito daw si Kapitan ay isa sa supporters ng mga Duterte, no? So, ang nakikita ko rito partner na mga anggulo, si Kapitan nung napanood natin ang video, mukhang kampante kasi nga bahay niya ito partner eh. Harapan mismo ng kanyang bahay. Partner. Yeah, partner, open area, area. At saka partner, kapitan ka eh. So, nasa bahay ka pa, kapitan ka. So, alam mo kabisado mo yung lugar at balwarte mo 'yon. Kumbaga, kampante ka na walang mangyayari sa iyong masama. Ang problema nga, ayon sa iyo kanina partner, sinasabi mo, itong panahon ngayon, sitwasyon ngayon, mukhang ang mga kriminal, hindi na talaga sila takot na gumawa. Correct. Parang wala na silang kinatatakutan partner na mga alagad natin, mga pulis, na sa panahon na ito mga kapartner, no? At kung mapapansin natin partner, yung video na yon, may dumaan pang kulay pula na SUV, right after siguro seconds lang, wala pang isang minuto partner, tumunog na yung putok ng baril. At habang pinapanood ko ito partner na kanyang live kagabi, maraming pumapasok sa isip ko na maaring mga pwedeng anggulo dito. Kaya mahalaga siguro dito partner, bukod dyan sa ano ang kinaugnayan nito sa pagdating sa political issue, ano ang kinaugnayan nito sa pagiging supporter niya sa mga Duterte, plus ano ang kinaugnayan dito sa mga nauna niya ng mga sinasabi noon. Kasi partner, mayroon akong napanood na balita na may mga binulgar ito na mga katiwalian. So, ano yung mga kinaugnayan? Kaya dito partner, napakahalaga ng gagampan ng papel ng ating mga alagad ng batas, particular dyan sa Davao, sa Digo City, patungkol nga rito paano nila ito ma-resolve dahil wag naman sana ito maulit pa. Lalo na nga at talaga naman, para bagang wala na tayong safety lugar. Di na malayang pamamahayag mo, nakakatakot na. Yes, partner. Isa pa yun, no? Yung malayang pagpapahayag, nawawalan na tayo ng para bang nahihintakutan na, mayroon na tayong kalooban na, ay, teka, sandali, magsasalita tayo ng ganito. I-open natin, ay, hindi na lang kasi mayroon tayong banta, di ba? So, yan, partner. Kaya sana ako, wish ko lang, ma-resolve kagad itong kaso na ito ni Kapitan at mabigyan po ng tamang hustisya ang pamilya ni Kapitan, mga kapartner. Tama partner, at dapat mabigyan ng linaw kung ano ba ang nangyayari, bakit napunta sa barilan at doon mismo sa bahay ginanap yung krimen, live na live pa ha.
para at least ang pamilya naman ay maliwanagan din kasi sabi nga ni Bimar, ni partner Kapiil, mabait po itong kapitan na ito, medyo matapang lang talaga sa social media, merong pinapatamaan na personalidad at ang mga personalidad din yata na pinatamaan niya ay kilala din siya. Yun ang mahirap dyan, partner. Oo, mga Pero partner. sa ngayon, mga partner, tumulong po si Vice President Sara Duterte. Nagbigay yata siya ng 1 milyon para sa kung sino makapagtuturo sa mga pumaslang dito kay Kapitan Bukol. O, Kapitan Bukol kasi kilala yan eh. Sana yung 1 milyon na yan magamit sa tama at higit sa lahat maituro talaga kung sino yung pumaslang at ang pinaka-mastermind. Yun yung pinaka-mainam dyan eh. Yun nga Alam mga niyo po partner. mga kapartner, itong nangyayari kay Kapitan Bukol, siyempre nagbibigay rin po ito ng parang takot sa industriya ng pamamahayag. Dahil gumagamit po siya ngayon ng cellphone, parang lumalabas siya po ay parang vlogger yung datingan niya rin, partner eh. Nagbablog din siya eh. Din yun. Nagbablog din siya, kaya ito rin ay banta rin sa ating mga nagkukomento, lalo na mga political vlogger. Siyempre, iniisip rin po natin yung kaligtasan natin. Hindi naman masama na mag-isip ka na. Parang nakakatakot magsalita. Siyempre, kailangan magiging proactive ka at mag-ingat ka rin sa mga ginagawa mo at hindi ka magiging kampante. Kagaya natin, araw-araw po tayo humaharap sa kamera. Nandito tayo sa Birada Aguila. Meron pa tayong mga YouTube channel. Siyempre, hindi po pwedeng mawala sa isip natin, ligtas pa ba ang mga nagkukuminto patungkol sa isyo ng politika sa bansang ito. Ito yung pinakamalaking katanungan dyan. Ano po ang gagawin ng gobyernong Marcos para maiwasan yung ganitong pangyayari? Kasi kung naalala po natin, partner, mukhang pangalawa ito, partner, na komentarista na nagla-live na mispong binaril, partner, doon sa kanyang bahay. Di ba naalala mo, meron pang isa na dito, partner eh. Live din po, partner, sa bahay niya. Pinasok po talaga yun. Talagang pinasok. At dun sa kanyang studio, ay binaril din. Same sa nangyayari. Pero ito kay Kap Bukol, open na open po itong si Kap Bukol doon sa kanyang pamamahay. Talagang easy target po ng mga kriminal itong si Kap Bukol. Sana nga ang gobyernong Marcos ay higpitan po ang seguridad ng ating bansa at bigay po sila ng kumpiyansa sa ating mga Pilipino na nagkikriticize po sa mga kabulukan na ginawa sa ating pamahalaan. Dahil kung ito ay parang warning po sa lahat ng mga kritiko ng gobyernong ito sa social media, mukhang hindi po maganda para bang magbistulang martial law. Hindi ko naman sinasabi na kinukuni ko sa gobyerno, sa pamahalaan yung nangyayaring krimen, pero meron po dapat na gagawin ang pamahalaang ito para maging ligtas po ang mga Pilipino na malayang naghahayag ng kanilang saloobin dito sa isang bansang demokrasya, partner. Oo. Partner PL, mayroon ka pa bang idadagdag? Napakahirap na ngayon, partner. Kung di ako nagkakamali, sa administrasyong ito, mga partner, parang napakaliit na lamang ng tsansa ng ating mga kababayan sa peace and order o sa seguridad, mga partner. Dahil kahit sa simpleng mga vlogger na nagsasalita lang, kung hindi ka yayariin, pwede kang idemanda, partner, no? Parang istula, martial law ang datingan, partner, no? Parang ganun. Kaya payo ko na lang sa mga kapwa natin na maiingay, no? Lalong-lalo na yung ating mga kaibigan na mga DDS vlogger din, na pumupuna lang naman, dapat lang naman punain talaga para sana matawagan ng pansin ang mga nakaupo sa gobyerno. Dapat punain. Kaso, kasama ang palad, ikaw na yung pumupuna dahil nais mo lang naman na mapabuti ang kalagayan ng ating bansa, pero iniipit, ginigipit, minsan kinakasuhan, o sa bagay, wala pa namang mga vlogger na na kinukuha ang buhay. Pero napakarami ng mga vlogger na kinakasuhan. Which is, correct, mga partner, maliwanag na panggigipit yan. At inaalisan nila
na inaalis nila ang malayang pamamahayag. Yun lang yun. Sana hindi ito magkaroon ng takot sa bawat Pilipino, lalo na po sa atin, lalo na po kay KPL na parang takot na ngayon. Isa lang yung apayo ko yan sa'yo, KPL, para maiwasan mo yan. Huwag kang mag-live sa labas ng bahay. Lesson learned. Sa loob ka ng bahay. Paano partner? Nasa loob din siya ng ano eh. Nasa loob din siya ng bahay yung si Kapitan kagabi. Partner, delikado kasi ganito yan. Ito, tayong mga political vlogger, huwag tayo masyado makisawsaw sa lokal. Naku, mahirap ang lokal. Lalo-lalo ka ng BMR, mahilig ka sa lokal. BMR. Huwag kayo makisawsaw sa lokal. Kapitbahay mo lang yung binabanatan mo eh. Yun yung mahirap kahit dyan. hindi mo binabanatan, kahit pumupuna ka lang, paulit-ulit na ginagawa mo, masasaktan yan sila. Pwede kang sugurin yan. Di ba? Kaya dapat, dito lang tayo sa national, partner. Pakialaman natin itong mga napakalalang korupsyon na nangyari sa ating bansa. Ito ang karapat dapat nating pagtutukan ng pansin at laging punain, bantayan. Kasi ang isa lang ang nais nating lahat, maipatigil itong napakalalang korupsyon na naging sanhi na pagpapahirap sa ating lahat, mga partner. Oo. Tama ka dyan, partner PL. At sa totoo lang, lokal man or national, hindi pa rin tayo safe, no? Kahit saan tayo magpunta. Correct. Kaya ang mas maganda, doble ingat tayo. Ka pa rin. Ingat na lang, ingat. Rest in peace kay ano to tol? Kapitan Bocol? Oscar Bocol. Ang mga ka-relate nito, mga taga Davao, taga Digos talaga, partner. Actually, rest partner, in peace at sana makamit niya yung tamang hustisya at matuko yung tamang suspect. Sana hindi lang yung parang magdampot ka lang ng suspect na hindi naman talaga yun ang gumawa ng pagpapas lang at hindi ang mastermind, partner. Correct, partner ka dyan. At maraming tayo nakikita sa comment section, mga kapartner, na mukhang nakikidalamhati, nakikisimpatiya dito kay Oscar Bukoy at mukhang maayos naman daw po itong kapitan na ito, mga kapartner. At mga kapartner, kaugnayan dyan, mukhang mayroon po tayong update nito, mayroon tayong clips or video. Mayroon yata, pwede natin ba i-play, mga kapartner, itong ating video na update dito ngayon. Patungkol pa rin yata dito ito sa ating pinag-uusapan kay Kapitan, no? Andiyan na ba? Nakaprepare ng ating video, mga kapartner? Para karagdagan pong info. Kasi nga po, hindi ito basta-basta, mga kapartner, dahil alam nyo naman, no? Ang isang buhay ay mahalaga. Lalo naman po, kung matino ka namang tao, mga kapartner, di ba? Pero may authorization ako galing kay VP Sara na i-reveal sa publiko na nag-commit siya ng 1 million peso para matukoy po kung sino ang mastermind sa pagpatay ni Capital Dudong Bukoy. Pero may authorization. Ayun, mga kapartner, ang tinutukoy kanina, no? Ayon nga rito kay Attorney Torion, may authorization na galing kay Vice President Sara Duterte na magbigay ng 1 million para po pabuya kung sino man ang makakapagturo o makapagtukoy dito po sa salarin laban dito kay Kapitan Bukoy. Mga partner Bisdak, ano masasabi ninyo? Bukol. Bukol pala, sorry. Partner PL at saka partner Bisdak, ano masasabi ninyo rito sa agarang aksyon na ginagawa ng ating pangalawang Pangulo? Yung sinasabi ni BMR na Bukoy, yun yung spokesperson ni Martin Romualdez yun eh. Si Bukoy. Bocol, Kapitan Bocol. Alam niyo po, ako bilib po ako kay Vice President Inday Sara Duterte na sinuklian po agad ni Vice President Inday Sara Duterte yung pagiging supporters ni Bukoy. Bocol. Ano to? Bocol. Kapitan Bocol, ayan, Bukol. Kapitan Dodong Bocol, no? Isipin mo dito mo makikita na ang pamilyang Duterte ay hindi nakakalimot sa mga supporters niya. Hanggang ngayon, isipin mo, 1 million po yan para po sa hustisya ng Kapitan Bocol na yan, partner.
At ang balita ko, partner, itong si Kapitan Bukol ay official din po ng PDP Laban diyan sa Davao del Sur. Hindi ako nagkakamali. Anong position niya diyan? Basta Provincial PDP ito. chairman. Yun, provincial chairman. Kaibigan mo talaga si Kapitan Bukol, partner, ha? PDP Laban, provincial chairman. Tsaka, malaking bagay po yung ganyan. May mga reward pag nahanap mo dahil mas marami pong maghahanap at lalo na po kayo nang hirap ng buhay ngayon. Pero sana po yung mga nagtuturo, kung sakali meron kayong impormasyon, turo nyo yung tamang tao, huwag nyo pong ituro yung hindi tamang tao. Para hindi naman ho tayo nakakaperwisyo rin sa ibang pamilya. Sana po yung totoo talaga, partner. Malaking bagay yan para sa akin. Kawawa naman kasi, partner, yung maituturo dito na magiging full guy lang, mga partner. Partner PL, ano masasabi mo rito sa mabilis at agarang aksyon ng ating pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte? Ating pangalawang Pangulo, mga partner, partida, pangalawang Pangulo lang yan. Hindi dahil sa DDS talaga itong si Kapitan Bukol, talagang napakataas ng respeto at pagsuporta niya sa mga Duterte, no? Hindi dahil diyan hindi kaya nagbigay si BP Inday Sara ng 1 million. Hindi dapat lang talaga na tulungan ni BP Inday Sara at sana hindi lang si BP Inday Sara maging ng ating Pangulo ng Pilipinas, tumulong rin sana dagdagan itong reward money para sa makapagtuturo kung sino man pumaslang dito kay Kapitan Bukol para mas mapadali ang paglutas nitong krimen na ito, mga partner. Mabuti pa yung ating pangalawang Pangulo. Napakabilis umaksyon, no? Dahil wag nating ilabas natin dito yung paniniwala niya, yung pagsuporta niya sa mga Duterte. Dapat lang talaga, no, na gawin yan ng isang nasa taas o pinakamataas na posisyon katulad ng presidente at ng vice presidente na tulungan. Lalong-lalo na kapitan ito, lingkod dito ng elected official ito, mga partner, at higit sa lahat, marami ito natutulungan. Dapat lang natulungan ito. Sana kumilos din si Pangulong Bongbong Marcos na tulungan ito si Kapitan Bukol. Yun lang muna, mga partner. Yun, ako, partner, magpapasalamat ako kay Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang aksyon na ito, sapagkat malaking tulong po ito dahil nga po sa alam naman po natin, bagamat mayroon po tayong kusa ang ating mga kapulisan na gagampanan nila ang kanilang tungkulin, mayroon pa rin po tayong aasahan sa ating mga sibilyan kasi maaari po mayroon talaga nakakita nito na personal dyan sa paligid-ligid. Kaya yung mga yon, kahit papaano magkakaroon ng lakas ng loob, may inganyo kahit papaano dito dahil sa ibibigay na pabuyan ni Vice President Sara Duterte para sa agarang malutas ang kasong ito at mabigyan ng tamang hustisya itong si Kapitan Bukol. Kasi mga kapartner, alam nyo naman, lagi natin sinasabi rito, bawat isang buhay, kanino ka mang supporter, ano man ang kulay ng inyong politika, ay mahalaga po yan. At hindi po natin pag-aari yan, bigay po yan sa atin ng nasa taas. Ang lesson learned po rito, mga kapartner, live ka man, ano man ang video mo, basta pagdating sa komentaryo, kung mayroon kang nasasagasaan, dapat doble, triple dapat ang iyong pag-iingat, mga kapartner.